Dumating ka na ba sa pagkakataong tinanong mo sa sarili mo, ano bang silbi ng lahat ng to? Habang stuck ka sa traffic, Why am I stuck in traffic? o habang tahimik ang gabi, nakatulala ka sa kisame at hindi ka makatulog? Yung biglang may tanong na sumagi sa isip mo na hindi mo naman hiniling, pero ngayong nandyan na, hindi ka na matahimik. Hindi ito basta overthinking lamang. Ang tawag diyan, filosofiya. Ang kakayahan nating magtanong kahit walang kasiguraduhan ang sagot. Ang lakas ng loob nating harapin ang misteryo ng buhay kahit minsan ay nakakalito at nakakatakot. Hindi mo kailangang maging scholar o magbasa ng makakapal na libro. Dahil ang filosofiya nagsisimula sa simpleng pagninilay. Sa pagtigil sandali para sabihin, bakit ko nga ba ito ginagawa? Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Sino ako? Who am I? At kapag nagsimula kang magtanong, doon nagsisimula ang mas malay, mas totoo, at mas epic na buhay. Ang utak ng tao ay hindi lamang nandyan para mag-react lamang. Nandyan ito para maghanap ng kahulugan. Kapag nagre-reflect ka, ginagamit mo ang iyong prefrontal cortex. Ang parte ng utak na may kinalaman sa self-awareness, empathy, at long-term thinking. Ibig sabihin, habang nag-iisip ka ng malalim, hindi ka lang basta nakakaramdam, nag-e-evolve ka rin. At yan ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong magtanong, madalas mas payapa, mas buo, at mas may direksyon. Hindi dahil alam nila ang lahat ng sagot, kundi dahil patuloy silang tumutuklas, lumalawak, at natututo. Sa panahong lahat ay mabilis, ang taong marunong huminto para magnilay, yan ang tunay na matapang. Pero bakit nga ba mahalaga ang filosofiya upang magkaroon tayo ng totoong buhay o authentic life? Simple lang. Kasi lahat ng ginagawa natin ay nakaugat sa paniniwala, kahit hindi natin ito napapansin. Lahat ng desisyon mo, kung sino man ang pipiliin mong mahalin, I want all of you, forever, you and me, every day. kung papaano ka magtatrabaho, at kung paano mo ginagamit ang bawat oras mo. Lahat yan ay produkto ng iyong sariling filosofiya. It's like a reward. Karamihan sa atin nabubuhay sa template na mag-aral ka, magtrabaho ka, magpamilya ka, at magtagumpay ka. Pero pag nakuha mo na, minsan ang pakiramdam mo, bakit parang wala pa rin? Bakit parang kulang pa rin? Hindi dahil walang saysayang tagumpay, kundi dahil hindi malinaw kung para saan. At dyan pumapasok ang filosofiya. Ito yung lente na nagbibigay ng rason at kulay sa lahat ng ginagawa mo. Ito yung nagbibigay ng direksyon sa gitna ng ingay upang marinig ang binubulong ng mataas na sarili. Pero higit pa sa personal, may mas malaki pang dahilan kung bakit kailangan ito ng lipunan, lalo na ng Pilipinas. Kasi ang krisis natin ngayon ay hindi lang korupsyon, mahinang ekonomiya, hindi lang trapiko o kakulangan ng trabaho. Ang ugat ng problema, krisis ng pag-iisip. Marami sa atin ang natututong sumunod pero hindi natutong magtanong. Natutong matakot magkamali pero hindi natutong sumuri. At dahil doon, madaling malinlang, madaling magpadala at madaling manahimik. Isipin mo kung bawat bata tinuruan kung paano mag-isip, hindi lang kung ano ang i-memorize. Baka mas kaunti ang maniniwala sa fake news. Baka mas kaunti ang bumoboto ng opisyal dahil lang pogi siya, mukha siyang disente, o kilala ang pamilya niya. Ang filosofiya ay hindi lang para sa mga intelektual. Ito ay bakuna laban sa manipulasyon. Ito ang bumubuo ng mga taong hindi lang matalino, kundi may integridad at may isip na malaya. Kasi kung marunong kang magtanong, hindi ka basta-basta mapapaikot. Kung marunong kang mag-isip ng malalim, hindi mo ipagpapalit ang dangal mo sa pera. At kung marunong kang makinig sa sarili mong konsensya, hindi mo kakayaning mandaya kahit wala pang nakakakita. Yan ang dahilan kung bakit ang filosofiya ay hindi lang luho. Ito ay sandata laban sa korupsyon. Dahil walang tunay na reforma kung walang reforma ng kamalayan. Kapag pinili mo maging tapat kahit mahirap, filosofiya yan. Kapag pinili mo magpatawad kahit galit ka, filosofiya yan. Kapag tinanong mo ang sarili mo kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo at sinagot mo ng tapat, yan ang simula ng iyong pagmulat. Open your eyes.
Kasi hindi lahat ng taong nag-aaral ay may karunungan. At hindi lahat ng may karunungan ay marunong magpakumbaba. Ang filosofiya ay pagsasanay ng isip at puso. Ito ang nagtuturo sa atin kung paano maging malaya sa gitna ng mundo na puro gulo, pagdurusa at panlilinlang. At kung bawat Pilipino ay matututong mag-isip ng malalim bago magdesisyon, marahil mawawala ang kultura ng pwede na at papalitan ng kultura ng dapat tama at mahusay. Mula sa barangay hanggang Malacanang, kung ang batayan ng kilos ay layunin at prinsipyo, unti-unting mamamatay ang ugat ng mga suliraning panlipunan. Kanino manggagaling ang filosofiya? Oo, mahalaga ring pag-aralan sila Socrates, Plato, Confucius, Rizal, Nietzsche o kahit si Jesus. Sila ang mga ilaw na nagturo sa atin kung paano magtanong ng mas malalim. Pero tandaan, ang tunay na halaga ng filosofiya ay hindi lang sa pagkabisa ng pangalan ng mga pilosopo, kundi sa paglalakbay mo mismo dito sa mundo. I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours. Hindi mo kailangang maging eksperto sa teorya ni Aristotle para matutong mabuhay ng may kahulugan. Ang mahalaga, marunong kang huminto, marunong kang makinig, marunong kang magsabing, bakit ko ito pinaniniwalaan? Bakit ko ito ginagawa? Bakit ko ito gusto? Ang pag-aaral ng mga dakilang pilosopo ay parang pagtingin sa mapa. Pero ang direksyon ng paglalakbay, ikaw pa rin ang magpapasya. So ano ang mga kailangan mong gawin? Una, magtanong sa tuwing malungkot ka. Tanungin mo, ano bang tinuturo nito sa akin? Sa tuwing masaya ka, tanungin mo, bakit ito mahalaga? Pangalawa, makinig. Sa tao, sa kalikasan, sa sarili, dahil minsan ang karunungan ay dumadaan sa hangin, sa katahimikan, sa pagitan ng mga salita. Pangatlo, isabuhay mo. Ang tunay na filosofiya ay hindi nasa utak, nasa kilos. Kapag pinili mong maging matapat kahit may tukso, kapag natutunan mong magpasensya kahit may galit, kapag pinili mong magmahal kahit may sugat, doon nagiging karunungan ang kaalaman. Sa dulo, ang filosofiya ay hindi tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa pagiging gising. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ng buhay. Ang mahalaga, huwag kang tumigil sa pagtatanong. Dahil habang natututo kang magtanong, natututo ka ring mabuhay ng may kamalayan. At kapag marunong kang mamuhay ng may kamalayan, hindi mo na kailangang habulin ng epic life. Kasi mismong paghinga mo, mismong pakikitungo mo sa mga kapwa, mismong pag-iral mo, ay nagiging epic. Hindi lang bilang ideya, kundi bilang pagsasanay ng kaluluwa. Ito ang magtuturo sa iyo kung paano mabuhay ng hindi lang matagal, kundi mabuhay ng may lalim, dangal, at direksyon.